What's up mga sir? Welcome back sa akin channel, George Speed Motovlog. Pag-uusapan natin ngayon is 180cc naman ang i-build natin. So ipapakita ko sa inyo lahat ng mga gagamitin natin para dito sa 180cc. Then, compute tayo ulit ng compression ratio dahil ang gagamitin natin para sa 180cc is dome type piston. So, check natin kung ilan yung makukuha natin dito ang compression ratio sa dome type piston natin. Okay, sa mga magtatanong sa compression ratio dun sa nakuha natin sa super stock, bakit down taas? So, meron po mga secret yon sa mga technique kung paano natin ipapatasin at meron lang siyang baseline. So, sa pagkuha naman ng compression ratio dun sa computation na ginawa natin nung sa super stock, sa mga nakapanood ng super stock build natin. So, ito naman is para hindi na kayo mahirapan, meron talagang calculator, yung compression ratio. So ngayon, ganoon na lang din gagawin natin. Pero kailangan pa rin natin kunin yung VD, VCC, yung stroke length, yung bore size. Yun yung mga kukuhain natin para makakuha tayo ng compression ratio. And para saan nga pala ulit yung compression ratio? Compression ratio is para po dun sa fuel efficiency at yung sa gagamitin mong gasolina. Then sa mga parts and price, so ngayon papakita ko ngayon yung mga estimated price tsaka yung parts na gagamitin natin. Okay, so sa mga parts naman na gagamitin natin, stage 2 cams. So yan, lilinawin na natin, stage 2 cams. Stage 2 cams. Mga around yan sa 1.5 to 2.5. Depende sa gagamitin na cam. So, ito yung price range na 1.5 to 2.5. Depende yan sa build na gagamitin natin. Okay? Kaya hindi ako magbibigay ng price nito. So, around lang siya sa 1.5 to 2.5 para sa mga nagtatanong ng presyo. Then, ang gagamitin natin ngayon ditong valve spring is Spitzbike for Aerox. Oval type to compared dun sa normal na valve spring. So ito yung oval type, mas matibay yan. Valve spring around lang yan sa 500 to 900. So yan yung price range naman siyang valve spring. And yung gagamitin naman natin para dun sa 63 bore, yan. So nakapacket na siya. TSMP forged dome type piston ang gagamitin natin. And chrome bore na din po ito. Yan, chrome bore. So sa piston and around yan sa 5.5 to 6.5 price range. Pasensyahan nyo na yung sulat ko. Ayun lang gagamitin natin para sa 180cc na build natin. Then, compression ratio, kukunin din natin yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin makukuha. Okay? Ayan yung motor na 180cc. So, refresh lang talaga yan. Kaya, medyo biglaan lang. Refresh lang siya. Kaya, pinabore up na kagad ni sir. Wala kasi mayari si tropa ni sir. Sir, shoutout ka na lang. Shoutout sa mga hardware, sir. Kailan, sir? Ano paalam, sir? Bitoy. Si Bitoy. Ano paalam may-ari nito, sir? Billy Gorospe Billy? po. Si Billy Gorospe. So, may kapilido si Sir Gorospe, Yung Port Works. Parang teacher ata yun So, ito si Toto. Ginagawa mo dyan, to? Naglilinis lang. Yun. Yan ang trabaho natin. Yan. So, linis muna tayo ng Linis head. lang muna. Linis muna head. Tapos, porting. Papakita natin ulit yung porting head. Kasi magkakaiba yung lalim niyan. Depende sa build. Depende sa ejector na gagamitin mo, yung pagkaka-port. Kaya, basta, alam na mga builder po yon ng engine. Kung ano yung mga gagamitin nila para sa ginagawa nilang porting. I-build nilang size ng valves. And yung sa gagamitin na or size, throttle body, cams. So lahat po yun alam nung builder nyo. Kaya tiwala lang kayo sa mga mekaniko nyo. Okay, additional ko lang yung pagkaka-port. Yung dun sa porting polish na ginagawa sa head is
yung injector is dedepende dun sa kinakarga. Kaya po wala akong inilagay na value ng injector size dun sa mismong build natin dun sa super stock. Bali alam po lahat ng builder yon, yung builder ng mga engine ninyo. Sa mga mekaniko nyo, alam po nila yon. Okay, sa cams naman is ang lumalabas na gagamitin natin sa 63 bore up is stage 2. So kalimitan ginagamit stage 2, pero meron yung iba ginagamit na mas malalakas pa, stage 3. Pwede rin naman. So pwede naman kasi yon. The higher the lift is makakahinga yung engine mo. Pero hindi ibig sabihin nun is mas malakas yon. Na kunyari, ang cams ko is 5.8. O sabihin nila, ang cams naman nila is 5 lang. So hindi ibig sabihin na mas mataas yung lift nung akin. Mas malakas yun. Hindi po yun ganon. So, porting na po yung head ng 180cc by Toto ng Tinger Speed. Toto, shoutout. Shoutout kay Yaya, ano na, tutulog ka na naman dyan, ha? Ay, tulog yung partner natin. Yan po. Porting, ginagawa. So, sa pagpo-porting, i-minamatch po yan dun sa build na gagamitin. Kasi bakit i-match to? Kasi pag hindi match yan, sigurado lunod yan. Kung pugak-pugak ang motor mo. Tama. Okay, so nandito na rin pala yung may-ari ng may-ari ng motor. Si Sir Billy. Sige sir, dito ka lang. Upo ka lang. Shoutout din to katabi mo eh. Upo ka dyan. So, dito Sir Billy. Sir, shoutout ka muna sir. Shoutout sa kuya ko, thank you. Nagpagawa. Tsaka kanina. Sige, natin ka maganda. Yan. Tsaka kay sir. Sir, ano ang pangalan mo sir? Alex. Sir Alex, sir. Shoutout ka din. Tapos na si Bitoy. Shoutout sa mga taga-bagong silang dyan. Yan. Bagong silang. Taga saan kayo sir? Ano? Bagong silang. So, mga taga-bagong silang nga sila sir. Sir, thank you. I-vlog natin tong yung motor mo. So, ginagawa pa yung porting kaya nakaantabay, nakatenga. So, shoutout din pala kay Sir Demson Lasap na nag-recommend sa atin dito sa Tinger Speed. So, shoutout sa iyo, sir. Okay, so pahapyawan natin yung pagdating sa pagkuha ng compression ratio. So, kukunin pa rin natin tong stroke length, bore size, at yung VCC. Ito, yung level na to. So, papyawan ko na lang para mas maintindihan natin lahat. So, para saan ba yung compression ratio? Kailangan natin yan mahalaga yan pagdating sa engine natin. Higher compression ratio is 11, 12, 13, or 14. So, 12, 13, 14, higher compression ratio range. Magre-require na siya ng value ng octane level of gasoline. So, example ko lang ha, pero hindi ito yung octane level na dapat sa compression ratio na to. So, dito is 91. Example lang to ha. Then, dito 95. Then, dito 97. Octane, 97. So, dito is 97 octane pataas. So, example lang to, hindi ibig sabihin sa higher compression ratio na 12, 13, or 14 is 91 ang kailangan, 95, 97. An example ko lang yan para maintindihan po natin na nagre-require siya ng the higher the compression ratio, the octane level is yung requirement. Tapos na yung porting. Then, yung hasa ng So, goods na to. Ilalagay natin sa 180. Sigaw out ng itoto. So, gawa ni Toto yung porting namin. Yan. So, goods na to Good. Goods na, good. So, salpak natin to mamaya. Isama na natin. Then, compute tayo ng compression ratio. Yung ginagawa nating 180cc. So, ang daming sira kasi. Refresh kasi talaga siya. Ito na. May problema din kasi sa sigunyan. Kaya, bibiyakin natin.
Papalit din tayong sigunyal. Pero stock na sigunyal lang din lalagay natin. Ang ginagawa mo dyan, sir? Sinisira ng motor. Bakit sinisira mo na yung motor? Gising ko lang, sabi nila sirain ko, di sirain ko. Sinisira mo naman. Pero bago ko sirain, lilinisin ko muna. Ano naman ako, pag sumira ako, malinis. Walang bahid ng dumi. Mabibilib pa sila, ang galing mong sumira. Ang linis. Ganun dapat. Malinis sumira ng motor. Malinis sumira. Yan. Madumi. Pangit pag madumi, no? Pag Pangit. madumi, kita nyo naman. Daming negative ko. So may pagawaan doon, sisira na lang ng motor, ang dumi-dumi pa. Yan, di ba? Dito iba, malinis. Ginagastosan pa ng degreaser na may area, papasira niya lang yung motor niya. Okay, so kunin natin yung stroke length. Then, swisiro nyo siya dito. Pababa. Dapat naka-top dead center. So, 58.57 yung stroke length. So, 58.57 plus 0.3 kasi gasket. I-add natin yun. Then, bore size na nakuha natin is 62.86. Bigyan ko ng kulay ito para mamaya sa bulb, sa bulb natin kung tumatama dyan. Then malalaman niya kung tumutukod. Kaya nalagyan natin ang kulay. Kung may maitanong na lang. Dome type. Ang gandang tignan. TSMP. Nakakuha tayo ngayon, ay ipapakita ko sa inyo yung nakuha natin na bore diameter, stroke length, tsaka yung clearance, minimum clearance para dun sa VC natin. So, bore diameter natin, nakuha natin 62.86 mm. And stroke length natin is 58.87 mm. So, kinonvert ko siya sa inches. Bakit? Kasi mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. 2.474 inches yung sa 62.86 mm bore. Tapos sa stroke naman is which has 2.317. And ang nakuha kong compression ratio is 15.1046. Yan. So yun yung nakuha natin compression ratio para dun sa dome type natin. Okay, dun sa compression ratio na nakuha natin is masyado mataas. So hindi yun yung required ko rito. So hindi yung ginagawa namin dito sa Team Gear Speed. So pabababayin natin yon para makuha natin yung required na compression ratio lang natin. And para dun sa safety din ng engine ng gagamit. Okay? Ito nga pala ipapakita ko din sa inyo yung para hindi kayo mahirapan sa pagkuha ng compression ratio. So gumagamit po ako ng yan. Pakita ko sa inyo. Kaya nakikita nyo. So meron akong calculator dito ng
pagkuha ng compression ratio. So, kina-calculator lang yan para hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo mag-compute. So, yun lang po yun. Sa calculator lang din ginagamit ko. Pero, kaya ko din mag-compute siya ng manual. So, verification ko lang to. So, since na yung calculator na gamit ko is subok ko na, and manual calculation na subukan ko na din is goods naman. Same ng values sa lumalabas dito sa calculator na gamit ko. So, goods na ako doon. Kaya tiwala na ako dito sa calculator na gamit ko. So, ano ba yung calculator na gamit ko? Ang calculator na gamit ko para sa compression ratio is N-calculators. Yan. N-calculators ang gamit ko. Para sa mga magtatanong, para hindi na kayo mahirapan. Huwag nyo nang pahirapan sarili nyo. Kaya naman natin makakuha ng mga ano eh. So, sinishare ko lang din sa inyo para alam nyo yan. Kasi, dapat alam ng user yung ginagamit na compression ratio. Para kasi sila gagamit nung octane level ng gasoline. So, alam nyo dapat yung compression ratio nyo para alam nyo yung ikakarga nyong gasolina. Kung ilan yung octane, okay? So, ang siset lang natin sa kanya is yung safe lang sa engine niya. So, 13 ulit, 13. Kasi nakakuha tayo sa super stock natin ng 13 eh. So, sinet ko talaga siya ng 13 para malakas yung super stock natin. So, ngayon, yung bore up natin ngayon na 180cc, 13 din yung gagamitin natin. So, okay, sa mga lahat ng mga ano po, sa builders yan. So, technique na lang namin kung paano pabababayin yung compression ratio, paano patataasin yung compression ratio. So, pero ang setting natin is dapat nasa tama. So, meron din yan tinatawag na dynamic and static compression ratio. And yung mga, marami pa yan, marami pang elemento po yan. So, basic lang itong ituturo para hindi kayo maguluhan. Thank you. Panoorin nyo pa ito yung gagawin natin. Okay mga sir, so sa recompute na ginawa natin, meron tayo ngayon nakakuha na 13.42. So, goods na ako doon. Goods na tayo sa compression ratio na 13.42. Ayan, kung makikita nyo sa calculator na ginamit ko is lumabas na compression ratio na is 13.42. Goods na yun. So, build na natin to. Okay mga sir, so binubuo na yung 180cc natin. Pero one stop shop eh, kaya nirepack pa. Pinabot na tayo ng gabi di sa motor ni Sir Billy Eurospace. So thank you sa pagpayag niya sa pagbablog ng 180cc na build na ito na motor niya. Then maya testing na lang na checking. Okay, so habang nag-aantay tayo sa kanila para start up na yon, tutugtugon ko muna lahat ng nanonood sa Your Speed Motovlog. So maraming salamat po sa inyo lahat. Kumukontra. Masasayang mga araw nakasama kita, paglalambing at kulitan mo na hindi nakakasawa. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa Your Speed Motovlog at naniniwala sa akin. Maraming salamat po. At binabati ko na rin and shoutout ko na rin po yung mga nandyan sa screen nyo. Shoutout po sa inyo lahat. Di ba't sabi mo di mo ko iiwan, hindi pa babayaan na ako'y mag-isa. Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda, bakit bigla ka na lang nandaan?
kabilang buhay. Ayan na, nilalabas na po. So, itatry yung first start. First start ng 180cc. So, 180cc ni Sir Billy. Biglang gwapo. Yan. Biglang gwapo. Tataw na rin tayo yan. Performance test natin. So, hindi naman pala performance kasi break-in yan. I-try na lang natin. Itatry na ni Sir Billy. Pero mo pala yung kanina. Oo, yes sir. Kulita, Sir. Oo, parang bago. Yan. Hindi lang bago, kargado pa. So, binabalik na po. Sir, ano masasabi mo sa testing? Good sir. Goods. Okay, so tapusin na natin tong vlog natin sa 180cc build. So, sinabi ko lahat dyan yung mga parts na ginamit natin. So, sa mga nagtatanong ko ng injector nilagay ko, kasi naka stock pipe lang si Sir, so hindi pa siya naka stock injector lang nilagay ko dyan. And then, kung may mga tanong kayo, i-comment down nyo lang. So, try kong sagutin hanggat maaari or hanggat kaya natin. So, sagutin ko lahat ng mga tanong ninyo. And kung mag-i-inquire kayo dito sa Team Jer Speed, yan, hanapin nyo lang yung Team Jer Speed Facebook page. So, papaalam na ako. Maraming salamat. Please like and share and subscribe to my channel for more